Ito talaga yung literal na cake sa kawali. Kahit walang oven o kahit walang steamer ay pwedeng-pwede tayong makagawa nito. Kaya kung paano, panoodin tong video na to hanggang dulo. Sa isang lalagyan, maglalagay tayo ng 1 cup na asukal. Next, 2 pirasong large eggs. Haluin lang natin ito guys hanggang sa mag-well combine o hanggang sa matunaw na yung asukal. Pag okay na, maglalagay naman tayo ngayon ng 1 teaspoon na vinegar or suka. At para naman mawala yung lansa ng itlog, maglagay lang din tayo ng 1 teaspoon na vanilla. Gagamitin tayo dito ng 1 1/4 cup na evaporated milk, 1/2 cup na cooking oil or mantika, at para naman balanse lang yung lasa, maglagay lang din tayo ng 1 teaspoon na asin. Hahaluin lang ulit hanggang sa mag-well combine. Next step, punta naman tayo sa mga dry ingredients. Gagamit tayo dito ng 2 cups na all-purpose flour or harina, 1 teaspoon na baking powder at 1 teaspoon na baking soda. And then, ilagay na rin natin dito yung 1/2 cup na cocoa powder. Salain na rin natin ito gamit itong ating mga strainer. Mas okay nga na salain natin ito upang mawala yung buo-buong bagay dito. Pagkatapos naman, ay sunod naman natin itong ihahalo ngayon sa wet ingredients. Haluin na rin natin ito ng dahan-dahan hanggang sa mag-well combine. At ganito nga dapat yung tamang texture or consistency na hinahanap natin. Proceed na rin tayo dito sa next step. Magsasali na rin tayo nitong ating mixture dito sa ating mga gagamiting lalagyan. Sa paglalagay naman itong ating mixture ay wag lang pakapunuin. Kalahati nga lang dapat nung lalagyan. At ito na nga, punta na nga tayo dito sa paraan ng pagluluto. Gagamit lang tayo dito ng kawali na may takpanan at maglagay lang tayo ng steamer rack. So bago nga natin ito isalang, make sure na napreheat natin ito or napainit na yung kawali. Lulutuin nga natin ito sa loob ng 35 minutes. Medium heat naman yung gagamitin nating apoy. At pagkalipas nga ng 35 minutes ay naluto na rin ito. Para naman sa frosting, gagamit tayo ng 2 egg yolks, 1/2 cup na asukal, 1 1/4 cup na evaporated milk, pampalapot na 2 tablespoon na cornstarch, 1 1/2 tablespoon na cocoa powder, to balance the taste na 1/2 teaspoon na asin, at maglagay lang din tayo ng 1 teaspoon na vanilla. Haluin lang din hanggang sa matunaw yung mga dry ingredients o hanggang sa mag-well combine. At para nga matanggal yung mga buo-buo dito, sasalain natin ito gamit ang ating mga strainer ng 2 beses. At pagkatapos nga natin itong salain, ilalagay na rin natin ito sa ating mga kalan at lulutuin. Iset nyo lang yung mga apoy ninyo sa low heat. Pagka kumulo na ito at lumapot na, maglalagay naman tayo ngayon ng 2 tablespoon na butter. Continuous pa rin sa paghahalo hanggang sa makuha na nga natin yung ganitong texture or consistency. At habang mainit pa nga, ilalagay na rin natin ito sa ibabaw nitong nagawa nating cake. Ayusin lang, at para naman mas nakakatakam tignan, maglalagay lang din tayo ng toppings. Maglalagay lang naman tayo dito ng chocolate chips. Kung meron naman kayong ibang gustong toppings, ay pwede rin naman. O diba, sino ba namang mag-aakala na pwede pala tayong makagawa ng napakasarap at napaka-moist na chocolate cake gamit lang ang kawali.